So yun nga no, good morning ho dyan sa inyong mga taga Davao City, taga Mindanao no. Mag-ingay mga Davaoenyo, mga Filipino of course in general. Good morning ho sa inyong lahat dyan, sa atin lahat. Good morning. Since today is ipa-vlog ho natin no itong napakagandang tulay natin dito sa may Davao River Bridge or Bocana Bridge no kung tawagin. So sa totoo lang ito yung pinaka crucial, not by means na crucial no, like ito yung pinakamalaking hinawakan no na papel sa buong proyekto natin dito sa Davao City Coastal Road, kasi kailangan siyang matapos para ma-traverse na natin yung kabuuang 18 point something kilometer na haba ng ng coastal road dito sa Davao City. Ngayon malapit na siyang matapos. Actually projected talaga to be completed by November no, according sa ang source natin dyan is DPWH Region 11, na by November 2025 or this year no, like last quarter. So magtatapos na itong tulay natin na to, makompleto na siya. Pero syempre gawin na lang natin December, pinaka last week of December matatapos itong tulay, and by January 2026 ay i-introduce na ito sa atin sa public use, or gagamitin na siya ng publiko. So as of now ay yan muna no. Kumbaga very fast ang fast moving ang kanilang pagtatrabaho dito. As you can see naman, di ba, dati yung nakikita lang ho natin is itong mga daanan ng mga sasakyan, Greenway kung tawagin, di ba? So ito, yun lang yung dati naka-install. Basta parang kailan lang kapag dumadaan ako sa may Bolton Bridge, ang nakikita ko yung parang gumagawa lang sila ng para yung embankment, yung buhos, no? Gumagawa sila ng parang artificial island para nga mailagay itong mga Greenway. Tapos yun, ilang mga sandali lang napapadaan ulit tayo sa may Bolton Bridge, nadudungaw, natatanaw ulit natin tong Greenway na installed na siya. At ito lang in Voila, yan, at yan na yung natin, yung tulay. So materialized na talaga siya, and kumbaga ang pagdudugtong na lang nito no. So galing. So kapag China talaga yung magiging magiging partner no sa mga build project or sa mga infra project natin sa Pilipinas, meron talaga tayong aasahan na magandang kalidad at mabilisan na trabaho. Kasi China talaga ang kanilang rules and regulation talaga dyan is time is gold. Hindi pwedeng kukupad-kupad, hindi pwedeng babagal-bagal sa trabaho, kasi nga time is gold no. Mas mahalaga sa lahat ay ang pinaka-oras. So ganyan sila ka disiplinado, ganyan ang kailang yung kailang estilo sa pagtatrabaho, yung kanyang parang kultura na ng mga Chinese yan no. So ngayon ang tulay na to is ang tulay na to ay merong haba, or yung kanyang kilometer distance ba no, is 480.20 meters, hindi kilometers no, so meters lang siya. So yun yung kanyang haba, like malapit na siyang kalahating kilometro. Siya yung nagdudugtong, nagko-connect sa Bocana, Barangay Bocana, and dito sa may Times Beach or dito sa Ecoland. So ang galing lang no. So very amazing, like hindi siya drawing, like ito na yun no, Davao City, mag-ingay. Grabe. So maraming thank you kay Tatay Digong, kasi nga dahil sa iyong programang build flagship program throughout the Philippines no, talagang walang merong magsisisi na wala daw project no. I mean lahat yata ng rehiyon sa Pilipinas ay nagkakaroon ng project. So anong rehiyon, ilang rehiyon ba tayo? Parang region 16 yata if I'm not mistaken no. So it's Cordillera Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, ano pa ba, NCR syempre no, number 1 yan sa mga pinakamakikinabang sa mga flagship project ng bawat administration na umuupo no. Pero this time parang wala yatang flagship project, kasi lahat yun continuation yun kumbaga inauguration na yung ginagawa ni Pangulong PBBM no. So ano pa ba, 6 na yun no. So Calabarzon or Region 4A, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas 11 na no. So Western Visayas 12, in IR so 13, Soxargen okay 14, Zamboanga Peninsula 15, Davao Region 16, 17, ika-18 ang Barm, 19 ang Caraga. Okay, so we have 19 region if I'm not mistaken no? So pwede niyo man ako i-correct dyan sa ating comment section. So yung
18 or 19 regions na yun na nabanggit ko is lahat ho yun ba ay nakakatanggap ng mga flagship projects under Build program ni Tatay Digong. Kasi may nagsabi sa akin ng mga taga Iloilo na parang wala daw silang natanggap na project. So baka sa Iloilo province wala no, pero baka sa Malay meron oy. Kung ano, kung pag-uusapang kung regionalism, regional ang pag-uusapan natin, meron tayong makikita sa ano ha, sa Aklan. O ano ba yung project natin sa Aklan? 'Di ba? 'Yun yung airport sa Boracay. Katiklan Airport. Oh, so ano 'yun? Kumbaga ang gumawa nun is yung pagpapataas, pinapahabaan, in-extend, no? Mas pinalawak, mas pinataas yung runway ng Katiklan Airport sa Boracay. Kasi 'di ba dati ang makakapag-landing lang sa or yung makagamit lang ng mga aircrafts sa Boracay Airport or sa ano, sa Katiklan Airport is ano lang, mga turboprop, no, mga propeller plane lang. Yung mga jet engines hindi makakapag-landing kasi nga medyo hindi sila capable or hindi sila compatible, no, sa liit ng spasyo tsaka haba ng runway. So nung time ni Tatay Digong, I think 2017, 18 or 19, no, so pinataasan yung ano, in-expand yung runway. So ngayon kaya nang mag-cater ng mga international flights and mga malalaking mga aircraft itong Katiklan Airport. So ano pa ba? Maliban doon, no, meron pa ba siyang ibang mga project throughout the region of Visayas region? I mean, Western Visayas. Kasi pag sinabing Western Visayas, composed of 5 provinces if I'm not mistaken. It's Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras. So yan. So that's 5 probinsya. So yun lang, balik tayo dito sa ano, sa yan, kita nyo naman, no, may mga nagtatrabaho. So nakakatuwa lang, no, dahil nga sa ginagawa na effort ni Tatay Digong. So nagkakaroon tayo ng ano, ng napakagandang project. Kasi kahit isa lang yan, no, at least ano din naman, one time, big time, pero wala, kinulang pa rin eh. Sa laki ba naman kasi ng ambag ng Mindanao, sa ating national treasury, sa ating national funds, sa kapirahan ng Kaban ng Bayan. So Davao region, no, grabe daming pera ang naiambag natin dyan, billions, trillions. Pero yung nakuha natin is ito lang, isa kay Tatay Digong. Kasi nga yung Davao Bus System, part of modernization naman sana ng ano, ng ating transportation modernization, hindi nga tinuloy ni PBBM. Sinama niya sa non-priority. So ganyan tayo tayo ngayon, no, pinagkaisahan tayo ng ano, administrasyon ni PBBM. Inipit tayo, ginawa tayong ano, political hostage, dahil nga sa mahal na mahal natin yung mga Duterte. So ang fate natin na matatanggap is yun nga, wala tayong project sa kanyang administrasyon. So ganyan ba ang gusto nating mga uri ng politician? Bakit hindi ninyo gayahin si Tatay Digong na kahit pa hindi naman kalaban na, like kahit pa solid, hindi ba sabi din solid pinklawan ang Bicol region, pero sabihin na natin na parang isa sila sa talagang nagbabato ng mga insulting words against PRRD, pero never talaga nag-retaliate si PRRD sa mga Bicolano na binabastos ang kanyang pamilya, no. Pero kumbaga hindi siya gumanti. Instead, ano lang, tuloy lang. Kahit kalaban sila mga Bicolano, I mean ito sila Leni Robredo, sila Dilima, kahit pa ano sila sa yung si Ko ng Catanduanes, di ba? Oh, malaking ano 'yun, laboratory ng, di ba nabalita 'yun, malaking laboratory ng Shabu or Shabu Lab sa may isla ng Catanduanes. I don't know kung sa Verac area ba yon or somewhere sa isla. Anyway, so meron naman tayong makikitang mga articles dyan, pwede nating hanapin. So despite sa pang-iinsulto, no, insulting words na ginagamit ng mga Bicolano against kaya PRRD, wala siyang pakialam, okay lang yun. Kumbaga hindi niya pwedeng personalin yun, kasi ay ibig ko sabihin pwede niya i-take as personal kasi tao lang din naman siya nasasaktan, di ba? Pero yung proyekto, yung trabaho na dapat talaga i-deliver niya, mga projects, mga services, tuloy-tuloy talaga yun, dire-diretso na dinideliver. For example, Sorsogon, meron silang coastal road, meron silang sports coliseum, no, na napakaganda, pang world class ng Sorsogon City, na yan, pinapatrabaho pa rin, di ba? Sa Samar, and ayun, di ko alam kung ano mga project na Tadigong. So kayo mga nanonood dyan, pwede naman kayong mag-share, mag-share, no? Pwede nyo i-comment dyan ang inyong mga natanggap ng mga services and mga flagship projects. We're talking about build, mga infra project, kung meron ba kayo dyan. So dito sa Davao City, we have one. Ito na nga yun, yung Davao Coastal and Bypass and Bridge project, no? So ito yung napakahaba, like 45 point something kilometer, basta mula doon sa may Kalinan papuntang Panabo,
Tapos sa may MacArthur Highway, CP Garcia, ito Coastal Road all the way to Arcastillo Jerome, and from Jerome sa may Alcantara, sa may Ashwila Cove or dyan sa may Davao Lanang Beach Club papuntang Samal na tulay. So napakalaking budget naman kahit paano, hindi na tayo masyadong lugi, no. Kumbaga masakit lang sa ating damdamin na deserve naman talaga natin mga taga Davao na magkaroon ng modernization sa ating transportation. Pero ito na nga, naipasok siya sa non-priority na project. I mean non-priority, nilagay siya, walang pondo, walang project. So ibig ko sabihin, cancelled. Tapos yung isa naman, yung ating Mindanao Railway Transit, yung train sana natin, no, maganda sana yun, kaso wala, lalong hindi, no. So in short, deprive tayong mga Mindanaoans sa deserve nating mga project sana dapat. So wala, hindi tayo pinapahalagahan nitong administrasyon ni PBBM. So mga taga Mindanao, syempre babawi tayo sa eleksyon at pagdasal natin na tayong dayain, no. Pero hindi kulang yung dasal, eh. Sabi nga ng sa Biblia, di ba, Bible says na lihok tao kay tabangan, no. So nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dasal na kaawaan tayo, no, sana ay wag dayain yung eleksyon natin. Pero syempre tayong mga tao, yung mga matatalino diyan, no. For example, yung si Respicio, si Attorney Respicio is hindi siya pinakinggan ng COMELEC, instead kinulong pa siya, kinasuhan dahil sa kanyang suggestion lang naman, di ba? So yun na siguro, at try natin sa mga susunod na mga araw kung makapag-update pa tayo dito sa Coastal Road. I mean sa Davao Bridge. Ito 480.20 meters ang kanyang haba. So malapit na tumatapos, projected to be completed by November 2025. Pero sige, bigyan natin sila ng extension. Sige, gawin nyo lang kahit December, okay lang yan. Tapos by January is makakapag-traverse na ho tayo. So mga Davaoenyo Mindanaoan ay mag-i-enjoy na ho tayo. It's a traverse ang buong Davao City, 18 km long, ganun ka haba. So di ba, ang sarap mag road trip nun. So yan yung Bukana area, St. John, Barangay Bukana, Kapitan Ulan-Ulan, no, shout out. And itong dito naman na area ay ang sa may Ecoland, no, baryo Esparo, tama ba? Sitio Esparo. So congratulations sa ating mga taga Davao, and maraming thank you Tatay Digong for making this dream project possible, no. Ano na to, din natin to mga naisip mga taga Davao City, kasi di ba dati na tayo, kontento na tayo sa peace and harmony sa Davao City. Okay na tayo sa durian, mangustin, mga masasarap na prutas, murang prutas, pagkain. Okay na tayo sa ating buhay dito dati, pero nung naging presidente si Tatay Digong, so yun, maraming thank you kasi ito nagkaroon tayo ng ganyang napakagandang project, Coastal Road, at saka yan. So ano pa ba mga benefits natin sa time ni Tatay Digong, di ba? So yun, nakabenepisyo tayo ng tulay, bypass road, subway, tsaka ito mga Bukana Bridge, at saka yung Davao Samal Bridge, no, na talagang ikinatutuwa ng mga taga Davao, ng mga gala, panay punta sa dagat, and of course sa mga taga Samal na rin, no. So it will draw economic progress, no. It will boost the economic activities ng Samal, kasi Davao kahit walang Samal, buhay naman ang taga Davao. Ibig sabihin, kumbaga progressive na. So ang magandang effect dyan, kumbaga ang makikinabang dyan in terms of economy, first and foremost ay ang mga taga Samal Island. Pero sad to say, hindi ang mga local ng Samal ang makikinabang, yung mga mga mayayamang investor ang makikinabang ng mga resort, no. Pero ganun talaga, wala yung mayor ninyo, hindi naman kayo kasama sa Davao City, kasi kung ang Samal is magiging sakop lang ng Davao City, hindi maganda yun, no. Lalong pagagandahin yan ng mga Duterte ang Samal. Anyway, so yun lang siguro, that would be all. Thank you for watching, and bye bye.